So yun, good day mga kapisob, no? Ngayon gagawa tayo ng video tutorial about dun sa PC timer. Kasi last time gumawa ako ng video tutorial ng PC timer sa time board, na-copyright siya. Kaya yung audio niya wala. Ngayon gagawa tayo ng PC timer ulit na video tutorial. Kumbaga ito package na siya kasi yung ginawa ko sa kanya, gumawa ako ng DIY na coin box tapos wala na siyang time board saka transformer. Kumbaga gagawa ka na lang ng coin box tapos bibili ka sa online ng coin slot na universal. Papakita ko sa inyo yung mga tools saka mga kailangan natin para mapagana si auto shutdown B9. So yun, samahan nyo ako, tara. Ito yung sinasabi ko sa inyong coin box na DIY na ginawa ko. Pagpasensyahan nyo na kung pangit yung mga sukat kasi di tayo magaling talaga sa kahoy. So ayan yung papakita ko yung loob. Ito yung binili kong yung coin slot universal, 420 lang yan sa TikTok shop. Kasama na to. Sa yung loob niya. Ginawa ko ng ganito kasi ang hirap pag nasa likod, ang hirap mag-wiring. Nilagyan ko na lang siya ng parang bisagra dyan, tapos lock. Dito lalagyan ko rin yan para sa coin. Kasi ito yung mga kailangan. Siyempre RS232 yan. Bibili rin sa online yan o kaya sa TikTok shop, Lazada, Shopee. Itong wire na manipis, mga pang 12 volts. Siyempre itong Y connection na pinagduktong ko lang, dalawang dupont yan. Saka itong JS 2.0. Puro sa online lang lahat to. Ito kasama na kasi ito sa coin slot. Kasi itong Molex, ang kailangan nyo lang dyan itong red saka black, yung DC 12 volts saka itong ground. Yan, pampahaba lang para umabot dun sa PSU ng CPU. Ayan yung pag-assemble na natin yan. Papakita ko sa inyo paano. Ayan yung itsura nya, ganyan yung design nya. Yan, pagpasensyahan nyo na. Isa pa lang nilagay ko kasi isa pa lang yung inad ko dun sa PSUnet. Pagka budget na ulit, bubutasan ulit natin dito para dalawa na sila. So ayan, gawin na natin yung PC timer natin. Tara. So yun, simulan na natin yung wiring, no? Ito muna unahin natin. Yan, sa coin slot. Itong pinakababa din na to kailangan. Putulin na natin siya. Ayan. Bale, ito lang tatlo. Itong red sa ano yan, Molex. Papunta dun sa PSU ng computer. Red and black. Ito lang dalawa muna unahin natin. Sensyahan nyo na may sipon. Ito kasing gitna, dyan na si Y connection. Ito yun. Y connection. Ito yan. Dalawang dupont. Tapos din natin siya duduktong. Pero unahin muna natin ito. Ito kasi siya eh. Ito, yan. So, mangyayari, red sa red. Red na ito. Ha. Red na ito. Sa red doon. Yan, dyan. Tatantyahin nyo rin kasi kung aabot siya sa PSU, no, sa CPU. Sample na natin yan. Sampak na natin. Ganito siya kaabot. Kung aabot nga doon sa PSU ng computer. Sample lang natin yan. Yan, bali ganyan siya magiging kahaba. Mukhang aabot naman. Traduktong na natin. Yan. Tabas muna, tabas. Duktong na natin. Double check kung red sa red.
So yun, nakabit na natin to, no? Red sa red, doon naman tayo sa isa. Sa pangatlo yung black. Yung ground kung tawagin. Ito na ground. Yung black na, no? Mamaya na yung white yung nasa gitna. Mamaya na yun. Ito muna tayo. So ito, yan. Dito nyo siya i-connecta. Kanina napapansin nyo red sa red. Red sa red siya. Dito naman tayo sa sumunod sa kanya yung black. Black. Papunta rin kay... Sundan nyo dito ah. Pangatlo rin black. Ito si black. Yan. Okay na yung Molex, no? Tapos na tayo sa Molex. Same yun. Isasampay pa nga. Sampay tayo na. Dito na tayo sa kulay white, no? Yung sa coin, yan. White na tayo, white. Kay Y connection. Okay na siya, no? Duduktungan nyo lang to kasi kailangan ng dagdagaba niyan. Kasi di siya aabot dun sa RS232, no? Kailangan may extra kayong ganito, wire. Kahit anong wire naman nipis, pwede naman yan. Kahit mga ganito kahaba. Yan. Tuloy na natin. Tabas ng konti, magkabilaan. Baka mahiwa ka pa. Opo. Wag po anak, baka mahiwa ka dito. Ganito siya. So yung pagduduktongin na natin, no, sa Y connection. Ito yung Y connection. Yung color white. Yung color white daw. Yan, yung color white. Dalawang dupont yan, bali isang wire lang dito sa dulo yan. Kahit magkabaliktad naman yan. Yan, ganyan, dalawang dupont, tapos isang wire panduktong. Duktong nyo na doon sa pinagputulan. Ayan, napagduktong na natin, ha. So yun, papansin nyo, okay na. Y connection. Pinagdagan lang natin ng haba para umabot dun sa RS232. Tapos duduktong na natin dito sa white.
Dito. Sa gitna yan, white. Duduktong na natin. Papakita ko na lang dyan sa baba mamaya kung paano yung diagram niya. Wag po anak. So yun, okay na no. Y connection. Pagduktong na natin sila. Dito naman tayo kay JS 2.0. Pakita ko muna sa inyo pala yung final na ano no, pagkakaduktong-duktong niya. Ito na siya, yung kay Red. Sundan nyo muna yung kay Red. Yung kay Paisyo tayo. Red. Yung si Red saka si Black, dito ko kinonect yung kay Molex. Huwag nyo pansinin yung white ha. Dito muna tayo. Yan. Papunta dito kay Molex. Ito siya. Yan. Red sa red. Tandaan nyo, red sa red. Tapos, ito pala, sorry. Red sa red, tas black sa black. Tapos dito tayo sa white. Itong kulay white yung nasa gitna. Ito na yung si Y connection. Punta dyan. Hinabaan ko lang rin para umabot doon sa RS232. Ito na siya. Yan yung Y connection. Tapos dito na tayo kay Molex. Dito kinakabit si Molex. Dito sa baba nito. Yan. Ito. Yan. Kasi ito lahat, titignan nyo kasi pag bagong bili nyo to, titignan nyo may nakalagay dito eh. Wait lang, di natin masuot. So may nakalagay dyan, pass, medium, saka slow. Iset nyo lang siya sa slow, double check nyo. Ibababa nyo itong babaan na to. So ito nga pala si JS 2.0 no. Yan. Ang kailangan nyo lang dyan yung red. Yung black hindi. Red lang yung kailangan nyo dyan, red wire. Yung black wala na. Ito na siya pag tapos na siya, si JS 2.0. Yan. Nabahan ko lang rin, pakita ko sa inyo. Single wire lang siya. JS 2.0. Inabahan ko lang siya. Single lang siya. Tapos dulo niya DuPont din. Bakit DuPont yung dulo lagi? Kasi para mag-connect dito kay RS232 no? So yun, salpak na natin din yung JS 2.0. JS 2.0. Salpak nyo lang siya. Daan-daan lang kasi napakalambot ng ano nito pagkakasalpak sa board. Sa board ng coin slot. Yan. Ibaon nyo lang konti. Yan. Ganyan na siya. Yan. Ganyan na siya. No? Tapos palulusutin na natin to dun. Ginawan ko talaga ng uwang eh. Para ipaglulusutan siya ng wire. Ayan na, yung DIY coin box natin na PC timer. Wala talaga siyang laman, literal na ito lang, coin slot. Tapos wala na, empty na lahat yan, lalagyan na ng coin. Sarado yung likod. So yan, sasalpak na sa RS232. Salpak na natin dito no, kay RS232. Unahin natin yung Y connection. Yan, itong Y connection na to. Igaganto nyo lang siya pag ganyan yan. Parang nasa baba yung pinaka-counting pin. Unahin natin sa si DSR, pinakadulo. DSR, baon nyo lang talaga ng gusto. Sunod nyo na si DTR. Dito yan sa pangalawa dun. Yung panghuli na natin si JS 2.0, itong single wire. Pag ikakabit nyo to, pinakita ko lang paano ikabit dito sa tabi ni DSR. Yan, baon nyo lang rin ulit ng gusto. Yan, magiging ganyan siya. Sasalpak nyo na dun sa likod ng CPU nyo. Ito lang. Yan, ganyan yung final niya.
Siyempre, tatanggalin ko ulit. Lusot muna natin. Para pag kinabit ko na sa CPU. Bali, ganito na yung magiging itsura na nyo. Pag pinalusot na natin siya dun sa dulo. Yan, ito na. Tapos kakabit lang ulit natin siya dito kay RS232 na. Di ba? Nakikisali pa na si Tato. Yan, baligan niya na siya, no? Yan. Kasi ito na lang isasaksak natin sa likod ng CPU sa USB port. Kasi ito naman sa power supply ng computer. Duduktong nyo lang dun sa may mga kabitan ng pan. May makikita kayong ganyang port din. Yan. Sakpak nyo lang dun. Saka mga magtatanong din pala, paano boss kung may time board na kami? Yung talagang binili na nila ng isang set na talaga na gumaganang coin box. Madali lang yan. Ito lang gamitin yung wire. Putulin nyo na, tapos doktongan nyo na lang. So ito na lang bibili nyo. Tapos kakabit nyo na lang rin yan. Sundan nyo na lang rin yung video na to. No? So yun, sasalpak na natin sa PC. Tapos install na natin ulit yung software. Step by step pa rin tayo. Nakakabit na natin, no? Ito yung RS232 kanina. Pinabit ko na lang dyan sa likod. Tapos yung power. Ito yun, dito ko siya kinabit sa ganyan. Namolik sa PSU. Papunta dyan. Diyan ko na lang siya pinalusot. Para kahit pa paano masasarado ko pa rin to. Tapos kabit na ulit natin lahat. Tapos lagyan na natin yung software na. Ito yung coin box ng DIY. Salpak na rin natin yung software. Tapos step by step ulit tayo. Tapos na tayo sa wiring, no? Ang unang-unang gagawin natin pag nandito na tayo, checkin natin yung mga ports kung binasa yung RS232. Tulad nito, ayan. May kasya na nakalagay. Kailangan nakalagay dyan. Hindi ganyan. Papaganahin natin yan. Install natin ang drivers. Ayun muna unahin natin. Tapos pagka okay na yung drivers, binasa na maayos yung RS232. Saka na natin da-download yung software para makasa siya ng maayos. Punta lang kayo dito sa FB page nila. Ayan. Itong developer ng auto shutdown. Search nyo lang yan. Tapos punta kayo dito. Ito. Ayan. Click nyo lang yan. Nandiyan installer. Sabay. Ito. Ayan. Itong pinakababa. Application update B9.3.0.1. Pindutin nyo lang. So pupunta na kayo dito. Ayan, sa media file. Da-download nyo na. Ayan siya. Download nyo lang. Download natin. Ayan nyo lang matapos. Na-download na, punta na kayo dito sa downloads nyo. Downloads. Ito yan. Extract nyo na tong file na to, no? Ayan yung file name nya. Extract here na lang natin. Open nyo siya. Punta muna kayo dito sa isang folder na to. Tapos hanapin nyo yung USB to RS232 drivers. Install nyo lang. Tignan natin kung binasa na. Pansin nyo, ayaw pa rin. May ginagawa ko dyan pag ayaw nya. Try ulit natin. Extract natin files sa desktop. Install. Double check ulit natin. Ito lang ulit tayo sa device manager.
Ayaw pa rin talaga. Ito yung ginagawa ko dyan. Ito na isang solusyon. Ayan. Itong drivers na ito, pang install ng drivers, talagang kumakagat siya, no? Click nyo lang to pag nandito na kayo sa website. Lalagay ko yan sa sa description mamaya. Itong link na to, click nyo. So, pupunta na kayo dito. Tapos, i-click nyo tong may click here kayo mababasa. To download the Windows 7 to Windows 11 and Windows 7. Pag na-download nyo na, punta na ulit kayo doon. So, downloads. Ito siya, CDM. Yung may 212. Extract nyo lang ulit. Ayan, logo niya may kulay red. Wala na sa admin ulit. Extract. Next. I-accept. Next nyo lang ulit. Hintayin nyo lang. Finish nyo na. So, double check nyo ulit. Device manager. Mapapansin nyo, nag-iba na siya, no? Ito na siya, oh. Nalipat na siya dito sa ports. Kumagat yung driver natin na nilagay. Ito na yung gagawin yung COM1. USB serial port COM. Gagawin niya yung COM1. Right click nyo lang, properties, port settings, advanced. Tapos ito may kita nyo yan. Yung COM1 gagawin yung, COM3 gagawin yung COM1. Okay. Okay nyo lang ulit. Naka-combo na siya. Tapos re-restart na natin yung PC natin, no? Restart muna natin. Ayun, na-restart na natin siya. Double check lang natin, no? Punta ulit tayo sa device manager. Device manager. Check ulit natin ports. Yan. Naka-common pa rin siya. Okay na yan. Gagawin naman natin ngayon yung shrink volume na tinatawag, no? Yung paglalagyan ni auto shutdown. Hindi kasi siya pwede sa drive C. Kailangan nakabukod siya. Tapos letter A dapat siya. Type nyo lang computer management. Ayan. Computer management. Enter nyo lang yan. Gagawa tayo ng shrink volume. Tayo sa disk management. Itong C, click nyo. So, dito kayo click sa mahaba na to. Ito. Right click nyo lang. Shrink volume. Hintayin nyo lang. Tapos kahit mga 200 MB. Yan yung MB. Shrink nyo. Antayin nyo may lalabas dyan. Ito na siya. Unlocated. Click nyo lang ulit, tapos right click, new simple volume. Next nyo lang ulit. Dito na kayo may iibahin, no? Ito gagawin yung A. Yan. Gawin yung A yan, tapos next nyo lang. Tapos gawin yung pat 32. Tapos auto shut B9. Auto shut B9. Yan. Then next. Finish. Okay na yun. Dito na, itong ginawa nyo na shrink volume, dito nyo na siya makikita, no? Sa disk PC. Tayo sa disk PC para makita. Ayan siya. Wala pa siyang laman. Kasi hindi mo siya pwede ilagay dito. Hindi siya magrara ng IC. Kailangan nakabukod siya. Tapos letter A siya. Punta lang tayo sa downloads. Sa dinownloads natin kanina. Ito. In-extract na natin siya, diba? Kakat nyo siya ngayon. Right click. Cut. Ibabato nyo siya dito kay A. Then paste. Yan. Tapos gagawa pa pala tayo ng isang folder para sa upload, no? Right click. Gawa kay folder. Type nyo lang upload. Upload. Tapos click nyo lang ulit to. Right click. Properties. Punta ka sa sharing. Advanced sharing. Click nyo yan. Permission. Check nyo yan lahat. I-allow nyo yan. Yung full control, saka change, saka read. Then apply, okay. Apply, okay. Then close. Tapos punta tayo dito kay auto shut.
sasararan nyo na tong software na to. Ito mismo yan. Run nyo na yan. Pag naran nyo na siya, mapapansin nyo dito na yung mapupunta. Itong logo na to. Parang stop button. Double click nyo lang. Default password is admin. Admin. So yun na siya. Punta tayo dito sa settings to. Ayan, dyan. Piliin natin yung COM1. Kasi sa COM1 natin nilagay, di ba? Tapos PC timer. Yan. Diagnostic tool muna tayo. Tingnan natin kung okay, no. Yung mga wiring, wala namang problema. Connected lahat. Detected. So okay na yun. Dito na tayo sa shop name. Yan. Sa mga shop name, PC name, banner, kayo na bahala dyan. Pero tuturo ko yan, no. Unahin natin yung shop name. Shop name. Yan, ganyan na muna natin. Example lang naman. Shop name. PC5. Test 111 sa banner message. Para makita lang natin kung saan pupunta yan, no? Test 222. Kasi itong shutdown timer na to, kayo na bahala dyan kung pag nag-lock screen siya, kung ilang minutes o ilang seconds bago siya mag-auto shutdown. Ako kasi 2 minutes eh. Siyempre may pahaba pa konti para kung magpapapalit yung player, hindi gano gahol. Tapos i-check nyo to lahat. Check nyo lang yan. Yan. Kailangan naka-check lahat yan. Tapos dito sa promo rate pa pala, no? Promo rate yan. Kayo na rin bahala dito kung magkano. Papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung nilagay ko dun sa kabila. Sa kabilang PC ko dito. Pero hindi mo na natin papakilaman yan. Member account, yan. Meron din yan, guys. Proceed tayo. Kayo na rin bahala dyan kung anong pagdidesisyonan nyo dyan. Mamaya papakita ko yung settings ko yan sa kabila. Hindi ko na kasi siya tanda eh. Tapos yes nyo lang to, yes. Yan, yes. Test na natin, no? Ito pa pala. Uplag. Pupunta tayo dito sa ano. Sa may pinag-aanoan ng account. Dito sa tuldok na yan. Proceed nyo lang. This PC. Punta kayo kay AutoShot. Yan, B9. Itong AutoShot B9. Tapos dito, uplag. Click nyo yan, then okay. Yan na papasok yung mga account nila, mga ganyan lahat, stop time. Ito nga pala wala nang saksakan to, no? Kasi dito na tayo kumuha ng power sa PSU ni CPU. Dito na tayo kumuha ng power sa PSU ni CPU. Kaya wala nang sinasaksak yan. Hindi katulad ng mga ganun pag binibili, meron pa. Pero hindi nyo na rin gagamitin yung pag PC timer. Pag time board, gagamitin nyo yan. Pero ito kasi DIY na, nakita nyo naman yung loob. Ganon na ganon siya. Ayun lang talaga yung kailangan sa ka-wiring. Gagana na yan. Pagaganahin na natin yan, no? Setup na natin lahat, no? Shop name, ito. Shop name nalagyan ko na rin. PC name. Kung anong PC number siya. Tapos itong banner message to. Insert ko into continue. Tapos yung mga rules nyo. Pwede rin dyan. Tapos 120 seconds bago siya mamatay, no? Set ko na rin yung promo niya, member account, saka yung lock screen wallpaper. Ito siya pagka ano, yan, ganyan. Set lang muna natin. Done natin. Then yes. Lumabas na siya dun. Yan, nag-lock screen na siya. Okay na siya. Sulugan na lang mamaya, papalaro ko na. So yun, doon na natatapos yung video natin. Sana nagustuhan niyo. Salamat ulit.